Tara guys, luto tayo ng suman with latik. I-prepare nga na natin itong ating 5 cups na glutinous rice. Ilagay muna natin ito sa ating bowl. And then sa ating pan, maglagay tayo ng 5 cups din na coconut milk. Medyo naghiwalay na yung ating milk tsaka yung oil nito. Kaya naman hinalo-halo ko muna. And then i-cook natin siya in a medium heat. Then takpan muna natin hanggang kumulo na talaga consistently. Pagkatapos ilagay na natin yung ating glutinous rice na linisan ko na to. Tapos halu-haluin muna natin. So habang nasa medium heat siya, halu-haluin mo lang. Dapat tuloy-tuloy lang yung paghalo para hindi dumikit yung ating glutinous rice sa ilalim ng ating pan at para maluto lahat. And then I added 3/4 cups of white sugar and then a pinch of salt and then mix lang ulit natin siya. So tuloy-tuloy lang yung paghalo hanggang wala na yung liquid. And then pag ganito na yung hitsura niya, mag-add na tayo dito ng pabango natin which is yung lemongrass. Tapos halu-haluin lang ulit natin para yung aroma ng ating lemongrass ay ma-absorb ng ating malagkit. Ayan, medyo sticky na siya at unti-unti nang na-absorb ng ating malagkit yung ating liquid. Then nag-add na rin ako dito ng 3 slice ng ginger, pandagdag lasa sa ating malagkit. Tapos halu-halo ko lang ulit para hindi masunog yung ilalim at balance lang yung pagkakaluto. So pag wala na siyang liquid at ganito na, hanguin na natin. Ayan, okay na to at i-ready na natin to. Then, transfer na natin to sa ating container ulit. Palalamigin lang natin siya saglit para pag nilagay na natin siya sa ating banana leaves, hindi tayo mahirapan na i-wrap. So, bago nyo ilagay to sa ating banana leaves, linisan at ilagay nyo sa apoy yung both side ng ating banana leaves. Para hindi siya mapunit agad, nilagay na natin yung ating malagkit. So, ganito ko lang nilalagay. Huwag nyo lang masyadong damihan yung malagkit sa loob para hindi naman pumutok pag in-steam na natin siya. So, i-roll lang natin, tapos i-fold lang natin siya ng ganito, and then yun lang. Ganun lang siya kadali. Dahil iba-iba yung size ng ating banana leaves. Meron akong nagawang maliit, malapad, manipis, haba, o diba, diverse yung ating suman. Pagkatapos ko nga i-wrap, ayan, pinair ko sila tapos tinali ko para mamaya pag in-steam na natin siya, hindi siya masyadong bumuka. So ayun, minatch ko lang yung parehong magka-size. So ayan, 'di ba, hindi siya napupunit kagad kasi nga nilagay ko muna sa apoy yung banana leaves natin. Sa 5 cups nga na malagkit, nakagawa din tayo ng more than 15 or 20 pa nga ata. So pagkatapos nito, ilagay ko na sa ating steamer. Actually, ito lang yung meron kami. Wala talaga kaming steamer. So, naghanap na lang ako ng alternative na pwedeng gamitin para ma-steam yung ating suman. Tapos, i-cover lang natin to. Wala akong pang-cover. So, ginamit ko na lang itong foil. Ayan, in-steam natin siya ng mga 1 hour and 30 minutes. Luto na yung ating suman. Yung ibang suman medyo lumabas yung malagkit kasi hindi natin na-wrap ng maayos. Pero okay lang yan. Nag-try nga ako ng isa at achieve naman natin yung lasa. At para ma-perfect natin talaga yung lasa, gumawa tayo ng latik. Sa isang pan, add natin yung coconut milk, then sugar, then a little bit of salt, then vanilla syrup, tapos i-boil lang natin siya. Halu-haluin hanggang mag-sticky na yung ating latik katulad nito. So, konting halo pa at achieve na natin. Ayan, okay na. Pwede natin itong ilagay sa ating suman. Super yum! Try nyo na at napakasimple lang pala siyang gawin. Happy eating!